Ako pala si Ariel, isang medium, ang kumakausap sa mga patay. At sa totoo lang, ang pagiging medium ay hindi masaya. May isang babae, si Lana Dawson, lumapit sa akin para alamin kung sino ang pumatay sa kaniyang mga magulang. Pagod ang ngiti niya nang salubungin ako. Halatang matagal na siyang naghahanap ng sagot. Desperado. At ako, gipit rin. Kaya tinanggap ko agad ang alok niya. 20 taon na mula nang pinaslang ang kaniyang mga magulang. Walang nahuli, walang linaw. 15 taong gulang siya noon. Buti na lang, nasa lola siya nang mangyari ang lahat. Sinubukan na raw niya ang mga private investigator. Pero wala ring nahanap. Sa huli, ako ang napuntahan niya. Nirekomenda raw ako ng isang kakilala niya. Kailangan ko ng pera. Kaya nag-book ako agad ng flight. Tahimik ang lugar. Isang typical na bahay sa isang lumang subdivision sa Florida. Karamihan sa mga bahay sa paligid, bakante na. Pero hindi niya ito ipinagbili. Pinanatili niyang buo. Parang sinadya niyang huwag galawin ang anuman. Siguro umaasang isang araw, may lalabas na sagot. Habang papasok kami, napansin kong may matandang babae sa tapat ng bahay. Nagdidilig ng halaman, kumaway ng bahagya. Sabi ni Lana, Tahimik ang lugar na to. Puro matatandang byuda na lang ang natira rito. Wala pang ganyang nangyari rito. Kahit minsan. pagpasok sa bahay, walang laman, walang kasangkapan, tahimik. Walang kahit anong gumagalaw. Isang lumang bumbilya lang ang nakasabit sa kisame at makapal na alikabok sa paligid. Hinawi ni Lana ang kurtina. Pumasok ang liwanag ng araw. Siguro ngayon na lang ulit siya nakapasok dito. Matapos ang napakatagal na nangyari, ipinakita niya sa akin ang mga kwarto, pati ang kusina. Tahimik lang siya. Karamihan ng mga bahay na tinatawag na haunted, wala namang nagpapakita. Minsan nakaalis na ang espiritu. Minsan, ayaw lang talagang magambala. Pero isang bagay ang sigurado. Ang espiritu madalas nananatili kung saan siya namatay. Kumakapit ang enerhiya sa lugar. Kung narito pa ang mga magulang ni Lana, merong chance. Maaaring makausap ko sila. Humingi ako ng silya. Inilagay ko ito sa gitna ng sala. Sabi ko, susubukan kong makipag-ugnayan sa espiritual na mundo. Pakiusap, manatiling tahimik. Pumikit ako at naghintay. Tahimik sa loob ng bahay. Ilang minuto akong nakaupo, pinakikaramdaman ang paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang ihip ng hangin sa labas at mga ibon. Handang-handa na akong sumuko at sabihin kay Lana ang tungkol sa no refund policy ko. Nang bigla narinig ko ang mahinang paghikbi. Mahina lang, halos di marinig. Pero unti-unting lumalakas. Sabi ko, may naririnig ba akong nandito? Huminto ang iyak. Sabi ng espiritu. Naririnig mo ba ako? Sabi ko, oo. Sino ka? Walang sagot. Umiyak ulit ang tinig. Mas mahina ngayon. Ipinaliwanag ko kay Lana ang narinig ko. Medyo kinabahan siya, pero halata ring umaasa. Sabi ko, ikaw ba si Mr. o Mrs. Dawson? Tumigil ang pag-iyak. Sabi ng espiritu, Nandiyan ba si Mrs. Dawson? Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. sabi ko, para saan? Pumitik ang ilaw, bahagyang gumalaw ang kurtina. Sabi ng espiritu, Sa ginawa ko sa kanya. Sa kung paano ko siya pinatay. tumayo ang balahibo ko. Tumingin ako kay Lana. Sabi ko kay Lana, hindi ko tingin na kamag-anak mo to. Sa experience ko, may mga multong mapanlin lang. Kaya hindi ko agad sinabi kay Lana ang lahat. Sabi ko, sino ka ba? Alam mo ba ang nangyari nung araw na yon? Tahimik. Sabi ng espiritu, Hindi dapat nangyari yon. Hindi siya dapat namatay. sabi ko, ano nangyari kay Mr. Dawson? Sabi ng espiritu, Yung lalaki na yun, dapat lang na nangyari sa kanya yun. nag-flash ang ilaw. Base sa mga ulat sa crime scene,
15 saksak ang tinamo ng ama sa kama. Malinaw na matinding emosyon ang dahilan. Ang ina ni Lana na tila lumaban. Isang hiwa lang sa leeg ang ikinamatay niya. Mukhang hindi sinasadya sa una. Sabi ko, bakit mo to ginawa? Gusto ko lang matulungan kang matahimik. Yan lang ang paraan para makaalis ka rito. Para makita mo siya. Mahal ko siya. Araw-araw ko siyang pinapanood. Habang papasok siya sa kotse, habang naglalakad kasama ang aso, habang namimili sa tindahan, lagi siyang may ngiti. At kapag kumakaway siya, ramdam ko yun hanggang buto ko. Sabi ko, pero bakit mo siya pinatay? Si Lana tahimik lang, pero halatang naiintindihan na. Sabi ng espiritu, Ayokong patayin siya. Gusto ko lang mawala ang asawa niya para maging kami. Pero hindi niya ako tinanggap. pumutok ang bumbilya. Napasigaw si Lana. Pinilit kong makuha pa ang iba pang detalye, pero hindi na nagsalita ang espiritu. Tumayo ako, lumakad papunta sa pinto. Maputla si Lana. Halatang naguguluhan. Pakiramdam niya may hindi tama. Sabi ko, nauuhaw ako. Walang tubig dito sa loob. Kaya lalapit muna ako sa matanda sa kabila. Babalik din ako. Lumabas ako papunta sa kabilang bahay. Lumapit ako sa bahay ng matanda sa tapat. Pagkakita niya sa akin, agad siyang napatigil. Maliit siyang babae. Mga nasa 70 plus na ang edad. May harina pa sa kamay. Gumagawa siya ng tinapay. Binuksan niya ang pinto at inalok akong pumasok. Tumango ako at sumunod. Habang kinukuha niya ang tubig, tumingin ako sa loob ng bahay. Lumaan na ang mga gamit. Sa sala, may malaking larawan nila ng asawa niya. Kuha noong bata pa sila. Inabot niya sa akin ang baso ng tubig at bumalik sa kusina para ipagpatuloy ang pagmamasa ng tinapay. Sabi ng matanda, Sana okay lang sa'yo. Gusto ko lang kasi may tinapay tuwing hapunan. sabi ko, ayos lang po. Mabango nga po eh. Habang umiinom ako, tinuro ko ang litrato. Sabi ko, kayo po ba yan? Maganda po kayo ng asawa nyo. Biglang tumigil ang kilos niya. Ilang saglit, pero halatang may naalala. Ngumiti siyang pilit. Sabi ng matanda, Iniwan niya ako nun. Bigla na lang nawala. Hindi na bumalik. tinanong niya kung bakit ako nasa bahay ni Lana. Sabi ko, medium po ako. Tinutulungan ko yung mga tao na gusto ng sagot. Sabi ng matanda, Ah, ganun ba? May nakita ka ba doon? sabi ko, opo. Nakita ko po ang asawa niyo. Napahinto siya sa pagmamasa. Nakausap ko po siya. Marami siyang sinabi tungkol sa inyo at sa Dawson family. Hindi ko alam kung tama ang hinala ko. Napaluha ang matanda. Para kay Lana, importante niyang malaman ang totoo. At sinabi ko sa kanya ang totoo. O, yung parte lang na kaya niyang tanggapin. Ang pumatay sa magulang niya ay isang kapitbahay. May gusto sa nanay niya. Gabi ng krimen, pumasok ito sa bahay. Sinubukan niyang magtapat ng damdamin. Pero nang tinanggihan siya, nagbago ang ugali niya. Hinila niya ang nanay ni Lana. Sinaksak sa leeg gamit ang matalim na kutsilyo. Pagkatapos, pinasok ang kwarto at sinaksak ang tatay ni Lana ng 15 beses habang natutulog. Sa mahabang pakikipag-usap ko sa espiritu, nakuha ko ang buong kwento. Sinabi ng espiritu, Hindi dapat siya namatay. Hindi ko sinasadya. Pero ang lalaki, nakuha niya ang nararapat sa kanya. sabi ko, bakit mo ito ginawa? Gusto ko lang tulungan kang matahimik. Sinabi ng espiritu, Mahal na mahal ko siya. Araw-araw ko siyang pinapanood. Pag kumakaway siya, parang ako lang ang tao sa mundo. sabi ko, pero bakit mo siya pinatay? Sinabi ng espiritu, Ayaw ko. Ayaw kong patayin siya. Gusto ko lang mawala ang asawa niya. Pero ayaw niya akong piliin. pumutok ang bumbilya. Napasigaw si Lana. Hindi na ulit nagsalita ang espiritu. Sabi ni Lana, Sino siya? Bakit niya to ginawa?
Sabi ko, hindi ko pa alam lahat, pero may naiisip na ako. Pumunta ako sa matanda. Kinausap ko siya ng mag-isa. Sabi ng matanda, Matagal ko na siyang pinagdududahan. Noong kinumpronta ko siya, umamin siya. Pero hindi siya nagsisi. sabi ni Lana, Ano pong ginawa niyo? sabi ng matanda, Kinuha ko ang baril sa ilalim ng kama. Binaril ko siya. Tapos, inilibing ko siya sa likod ng bahay. Hindi na siya tumakas. Hindi siya nagpakalayo-layo. Dito rin siya namatay. Hindi ko na sinabi kay Lana ang bahaging ito. Pinayuhan ko ang matanda na huwag na magsabi ng totoo para hindi na siya makasuhan, para matapos na rin ang lahat. Ngayon ang matanda, nasa bahay niya, tahimik. Ang asawa niya, nakakulong sa lumang bahay. Walang tigil ang pagsisisi. Sabi ko sa espiritu, wala siyang karapatang matahimik.